Have a blessed Friday, everyone. Nagpapasalamat po tayong muli sa ating makapangyarihang Diyos na nagbigay po sa atin ng pagkakataong muli upang magsama-sama at magbulay-bulay sa kanyang mga salita. Binabati ko ang lahat ng mga kapatid po natin na patuloy pong sumusubaybay at nagiging bahagi ng gawain na ito, ang faith and devotion. Sa mga kapatid po natin na patuloy pong naaabot natin dito sa online devotion, saan man kayo sulok ng mundo naroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan, magandang gabi po sa inyong lahat. At naniniwala po tayo sa biyaya ng Panginoon ay naroon ang kanyang patuloy na patnubay, lalo't sa mga katulad po natin na walang ibang inaasahan kundi ang kanyang mabiyayang kamay, na ang dulot ay pag-asa at patuloy na pagmamahal, na yon ang ating nilalakaran. Sa gabay ng Panginoon, naway patuloy po tayong manatili sa kanyang presensya. Sa lahat ng mga kapatid po natin all over the world, kung kayo po ay OFW or citizen na dyan sa ibang bansa, kayo po ay ingatan din ng Panginoon. Alam ko po, hindi nalalayo ang inyong puso na kahit kayo po ay may mga nakakasama ng ibang lahi, pero hindi matatawar at may aalis ang dugong Pilipino. Kaya magandang araw po dyan sa iba't ibang bansa. Kaya naway maranasan po ninyo ang kamay ng Panginoon at ang kanyang pangangalaga sa buong buhay na ipinagkakaloob niya sa inyo. At binabati ko rin po ang mga kapatiran po natin dito sa Pilipinas, yung patuloy po nating nakakasama dito sa Faith and Devotion. Hello po, Ate Gina Magbohos and family. Alam ko po nandyan si Mika, si Jeremy, si Bebet, si Kuya Marlon, kay Maggie na nasa ibang bansa rin. Have a blessed Friday sa family Magbohos. Ganun din sa family Gabilo. Yan, hello Ate Eloida Martinez Gabilo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong family at ang buong sambahayan ng Antipolo United Methodist Church. Hello Mark Anthony Ocampo diyan sa may Quezon City. At hindi ko rin makita kung sino po ang ating kasama ngayon, pero para po makita po ang inyong pangalan, pwede po kayong mag-comment ng magandang gabi po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon, para makita ko po kung sino po yung mga kasama natin ngayong gabi. Kundi ko naman po kayo makita, yan, meron po tayong kasama dito si kapatid na Mika. Siya yung magko-comment upang mag-response sa inyong mga tanong din. Okay? At sa lahat ng family ng Faith and Devotion at family ng Faith United Methodist Church, have a blessed Friday po sa ating lahat. Sige po, tayo po yung magsimula na sa magitan ng awit. Papurihan natin ang ating Panginoon. Hello po Tita Seni Galang and family from Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyong lahat. Awitin natin ang Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Hello, Tremali. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fear assail. By the living word of God I shall prevail,
standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that Christ the Lord, bound to Him eternally by love, strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my as all and all, standing on the promises of God. Standing on the promises, standing on the promises, standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises, standing on the promises, I'm standing on the promises of God. Amen. Standing on the promises. Yan. Patuloy daw po tayong manindigan, no, sa pangako. No, tumindig sa pangako ng Panginoon. Let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa patuloy pong pagbibigay sa amin ng napakagandang pagkakataon upang kami ay magsama-sama at pagbulay-bulayan, Panginoon, ang iyong mga salita. Salamat po sa aking mga kapatid na kasama po namin ngayong gabi. Pangunahan po ninyo sila, maranasan po nila ang iyong banal na spirito. At madama po nila, Panginoon, ang iyong pangangalaga sa araw-araw ng buhay. Ito po ang aming panalangin ng may pagpapakumbaba. Sa pangalan niyo, Jesus. Amen. Amen. Okay, have a blessed Friday sa inyong lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Maging sa mga kapatid natin sa labas ng bansa, kung kayo po ay nariyan sa iba't ibang bansa, mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating lahat. Okay, dadako na po tayo sa ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Kung kayo po ay merong Bible dyan, samahan nyo po ako na basahin po natin ang sinasabi ng ating pagbubulay-bulayan hango po sa awit. Yan. Awit chapter 27 or awit kabanata 27 talata 1. Ito po ang sinasabi. Tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Ang ating tema ngayong gabi, si Lord ang ating tanglaw sa araw-araw. Yeah. Kapag ka po ba sinabing tanglaw, ito po ay katulad ng sinag ng pagbibigay ng araw sa atin ng liwanag. No? Kumbaga, kung tayo may nasa dilim, tayo makakasilay, no, ng isang liwanag na nagdudulot sa atin ng napakagandang pag-asa. At kung tayo naman ay mga nasa hamon ng buhay, ang pagtugon at pagtulong ng Panginoon ay nagdudulot sa atin ng kaliwanagan at kapayapaan upang mabuhay
ang direksyon ng buhay na ito ay laging magpasalamat sa Kanya. Malinaw ang sinasabi ng talata dito sa awit na si Yahweh ang tanglaw. Tanglaw sa lahat ng ating kalagayan sa buhay. Kung tayo man ay nasa bingit ng kapahamakan, may mga insidente sa buhay natin na nagugulat na lang tayo, bigla na lang tayong nailalayo sa mga banta ng kapahamakan na nangyayari sa iba't ibang sulok ng mundong ating ginagalawan. Marami tayong mababalitaan, mapapanood sa TV, sa mga balita, mabubros sa Facebook, at the same time, manunod pa tayo sa YouTube. May mga aksidente na hindi natin alam na nangyayari sa paligid natin, at may mga hindi inaasahan na nangyayari sa bawat buhay ng tao, ayaw man niya itong nangyayari. Pero kagandahan sa mga katulad po nating mga mananampalataya, we have assurance, no? Coming from God. Hindi niya tayo binibigo, at kahit kailan hindi niya tayo bibiguin. Basta siguraduhin lang natin na simula umaga hanggang sa pagwawakas ng gabi at sisibol na naman ang panibagong umaga, ang ating pagtugon, ang ating pagkilala at pananampalataya sa Diyos ay hindi mawawala. Sapagkat walang bukod tanging magbibigay sa atin ng napakagandang buhay kundi ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Maaring nasa maayos na kalagayan tayo ngayon. Maaring medyo okay ang sitwasyon natin ngayon. Pero darating sa point ng buhay natin na merong mangyayari na hindi natin ito lubos na maunawaan, pero napagtatagumpayan. Alam ko po, nakaka-relate po kayo sa ating pinag-uusapan. Sapagkat ang kasunod nito, sinasabi ng Panginoon, aking kaligtasan. Nung sinabi ng talata na si Yahweh ang tanglaw natin dito sa awit, at siya rin ang ating kaligtasan. Kaligtasan sa lahat ng mangyayari sa buhay na ito. Di ba yun naman ang lagi nating panalangin? Lord, ingatan niyo po kami sa araw-araw. Yung simpleng salita na marinig natin, maaring meron tayong narinig, oh, God bless you, no? Be safe, no? And then ilayo kayo sa lahat ng banta ng kapahamakan at aksidente na maaring may mangyari sa buhay na ito. Pero ang Diyos, lahat ng declaration natin, always remember, the declaration of our mouth is a proven that God gave us this promise na siyang nagbibigay sa atin ng napakagandang pagtugon sa lahat ng gagawin natin sa araw-araw. Kaya magugulat kayo, galing mo Lord. Akala ko hindi ako magtatagumpay, akala ko hindi ko ma-overcome, akala ko hindi ko malalampasan, pero dito na ako ngayon. Parang kailan lang, Panginoon. No? Pagkakasama ang Diyos sa buhay, pagkakasama ang Diyos sa pangarap, kapag kakasama ang Panginoon sa lahat ng lakbayin, walang tao na mabibigo sa paglalakbay niya sa mundong ito. Yan ang pakakatandaan natin. Walang taong maiiwan. Walang taong madidisappoint. Walang taong marereject. At the same time, walang taong ang buhay ay pagsisisihan na siya'y nabuhay pa sa mundong ito. Sa halip, sasabihin mo pa, Lord, salamat at nabuhay ako. Salamat, Panginoon, pinanganak ako ng nanay ko. Salamat, Panginoon, at ngayon nararanasan ko ang buhay na meron pananampalataya, kapiling ka. Alam nyo, sa tuwing inaalaala natin ang kahapon, pinapakita ng Panginoon ang darating. Ganyan dapat ang maging point of view ng tao. Hindi yung puro lamang ang nakikita niya, yung kanyang
nais, kundi yung nais ng Diyos ang pangarapin nating makita natin. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, pangarapin natin yung mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita. Maaring na-appreciate natin ang paligid natin. Magaganda, maayos, lalo na kapag napunta ka sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Pero nung napunta mo na, wow, sabi mo, amazing. Lord, thank you Lord, napakaganda. Parang ayaw mo nang umalis sa lugar na yun. Pero hindi pwede. Kailangan mong magpatuloy sa buhay. Tandaan ninyo, ang lahat ng ganda sa mundong ibabaw lilipas. Ang lahat ng matitibay ng mga building sa mundong ito, guguho. Ang lahat ng mga nakikita nating panimula na parang na-attract ka, lahat ng yan ay magbabago. Pero ang Diyos na sinampalatayanan natin, siya'y Diyos at tanglaw ng buhay natin. Kahit anong mangyari, masira ang mundo, mawasak ang paligid, gumulo ang iyong mga nakikita, pero ang Diyos still remain. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahan, at ang kanyang pagka-Diyos. Alam ko po, aware po kayo sa nangyari kanina, no? Yung nangyaring earthquake. Napakabilis lang. No? Napakabilis. Pero ang lakas yun, 5 point something na nangyari ito dito sa bandang dyan sa may bandang Batangas sa Calaca. Yan ang pinaka center point ng lindol. Pero ano ang naisip natin? Ano ang ating unang ginawa? No? Kasi si Cheryl Misco, ano na siya, papunta na siya sa room dahil may klase mag-alas 9. No? Then nagsisigaw siya, Daddy, lumilindol. Ako naman, lakad-lakad lang. Lindol lang yan. No? Although, sabi natin, sino bang hindi matatakot pag lumilindol? Pero mas magandang kumalma. Dahil ang Diyos na nag-iingat sa atin, ang siyang magpapakalma ng lahat ng nanggugulo at magdidistract sa ating pananampalataya. Amen? Kaya nga, no, hindi ko lang maalaala kung saang verse. Pero sabi ng Panginoon, hindi sa lindol, hindi sa mga bundok, hindi sa mga bagyo, at hindi sa lahat makikita ako. Hindi doon sa mga bagay na ganon. Pero ang kanyang presensya hindi iniiwalay. No? Huwag matatabunan ng mga nangyayari sa paligid ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang nangyayari sa Gaza, sa Palestinian, at sa mga Israelites. No? Sa Bible, talagang historically, matagal na silang nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan. No? Nangyari yan during the time ni David at ni Goliath. Alam naman natin, si David ay lipin ng mga Israelita at si Goliath ay lipin ng mga Palestinian o Palestine. Na ang mga Palestinian ang siya lang naman naghamak sa Diyos ng mga Israel. No? Kaya hindi natin masisisi kung bakit hanggang ngayon nangyayari yung ganitong labanan sa dalawang bansa. Although meron na tayong tinatawag na kapayapaan, no? Meron na tayong tinatawag na dapat mamuhay ng ayon sa ibinibigay ng buong mundo, yung maging mapayapa ang buhay. Pero hindi mayaalis yung kanilang naging pinagdaanan noon. Pwede pa rin maulit. Yun nga lang, talagang may mga nadadamay. Ang gagawin lang natin bilang mga mananampalataya, and then naniniwala tayo na matatapos din ito. Ipag-pray natin. No? Si Lord ang nakakaalam ng mga mangyayari. Pero ang maganda, sa ating mga mananampalataya, alam ng Diyos na merong bagyo, na merong pag-uga, no? Earthquake, na merong giyera, na merong, minsan nga mga kapatid, sa buhay natin, nare-relate natin yung bagyo, yung giyera, no? Yung pag-uga, nare-relate natin yan, na-relate natin sa pagkatao natin. Isa, nagugulantang tayo, na
hindi na tayo ma-manage, no? Na pagka ikaw ay wala na sa kalkulasyon ng iyong pagkatao, hindi ka na rin makausap. May mga kanya-kanyang sitwasyon ang buhay. Kaya nga ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, lalo't sa mundong ginagalaw natin, normal. May mga nag-aaway, tama? May mga gumagawa ng krimen. Lahat 'yun normal. Ang hindi normal, no, yung mawala ka sa pananampalataya at ugnayan sa Panginoong Diyos. Kaya nga sabi sa talata, tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan. Bakit sinabi ito? Sapagkat ang mundong ginagalawan natin, mga kapatid, whether you like it or not, whether we like it or not, hindi natin basta-basta maiaalis ang krimen. Hindi natin basta-basta maihinto ang bagyo. Hindi natin basta-basta mawawala ang pag-uga ng mundo o ng lupa. No? Yan ay normal na nangyayari sa atin. Ang mahalaga, we stand firm our faith to Jesus. No? Talagang yung kinanta natin kanina, no? Standing, I'm standing on the promises of God. Amen? Pinakikita sa atin ng Panginoon, matirang matibay, kung sino talaga yung matibay. Dahil yung mga matitibay ay yung mga may pananampalataya. Na sinasabi ng Panginoon, ang nanampalataya hanggang sa huli ay sila yung maliligtas. Kaya yung mga hindi nagpa-apekto sa mga nangyayari sa buhay na ito, pero hindi naman sinasabi ng Biblia na maging manhid tayo. No? Hindi sinasabi ng Biblia na mag-ipasawalang bahala mo. Ang sinasabi ng Biblia, maging aware tayo spiritually, no? Maging aware tayo sa ating relasyon sa Panginoon. At huwag tayong papayag na guluhin ng anumang nangyayari sa buhay na ito, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa ating napakagandang buhay upang masilayan natin ang kanyang napakagandang gabay. Ay sabi rito, no? Kaya't walang takot akong kanino man. No? Walang takot kanino man sa mga panganib, sa kanyang iingatan. Yan ang pangako ng Diyos. No? Kaya naman ako'y walang agam-agam. Kapag ang ating pananampalataya kay Lord, no, full pack, no? At hindi tayo nagbabago sa kanyang sa ating ugnayan sa kanya. Ito yung mga sitwasyon na maaring ma-experience mo. Hindi ka matatakot, no? Sinabi pa rito, kanino man. Wala kang dapat katakutan. No? Kung meron mang nagbabanta sa iyo, huwag kang matakot. Kung meron mang gagawa ng hindi maganda, huwag kayong matakot. Dahil habang tayo ay nasa sa pudar ng Panginoon, kahit saan tayo magpunta, hindi niya tayo pababayaan. Kaya pansinin ninyo, nalalampasan natin ang lahat ng sitwasyon. Na-overcome natin ang lahat ng mga hamon. And then, pinagpapasalamat natin ang mga napagdaanan. Ganyan kumilos ang presensya ng Panginoon. Lalo't sa mga naniniwala na sila'y ginagabayan ng Panginoong Diyos na si Jesus. No? Kaya dapat at marapat na ipagkalob natin sa Panginoon, ibigay natin sa Kanyang lahat. No? Nang walang pag-aalinlangan, walang agam-agam. Lord, I trust you. Lord, I will follow you. No? Kasi itong pagliligtas ng Panginoon, hindi ito grupo. No? Ito ay itinuro sa atin, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi kailanman mapapahamak. Bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan at mailalayo pa sa punishment ng buhay. No? Yan ang sinasabi sa John 3:16, di ba?
Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. At ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang patotoo ng ating Panginoon at binibigay niya sa atin ngayon ito. Kung nakakalimot man tayo, kung parang nagiging kampante tayo, no? Hindi na natin nabibigyan ng malalim na kahulugan ang meaning ng mga salitang binibigay sa atin ng Panginoon. Parang ang dating parang common na lang. Naririnig ko na yan. Alam ko na yan. Napag-aralan ko na yan. Pero yung impact nito mga kapatid, hindi mo kailanman mapag-aaralan. Yan ay pinamumuhay. At hindi yan nagbabago sapagkat ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Ang kanyang pangako, hindi masisira. Dahil ang Diyos ay tapat. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Kaya si Lord, ang ating tanglaw sa araw-araw. Pag siya ang nagtatanglaw o nagbibigay tanglaw sa buhay nito, asahan niyo po, walang sino mang maliligaw, walang sino mang mapapahamak, at walang sino mang magiging talunan. Dahil sigurado, sinasabi sa talata, tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Amen? Kaya magandang gabi po sa ating lahat. Gamitin natin inspirasyon ang mga salita ng Panginoon araw at gabi. At lakaran natin ang kanyang mga salita. Ipamuhay habang tayo ay nabubuhay. Sapagkat ang Diyos ay nangangako, ililigtas tayo, aalisin ng takot, papalitan ng pagiging confident na mga mananampalataya. Yung pagiging matatag, yung pagiging matapang, at yung pagiging matibay na may ugnayan kay Kristo nating Panginoon at tagapagligtas. Si Lord ang tanglaw, araw-araw. To God be the glory. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon sapagkat sa Kanya nararanasan natin ang napakadakilang pangako at napakagandang paalala niya sa araw-araw ng buhay. Okay? Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Ang sarap sa pakiramdam na lagi naming naririnig, Panginoon, na Ikaw ang tanglaw at sandigan ng buhay at pananampalataya. Salamat po sa paalala na anuman ang sitwasyon na nangyayari sa amin, may mga paglindol, may mga giyera na nagaganap, lalo't ngayon sa Israel at sa Gaza, sa Palestine. I pray, Lord, ang iyong kapayapaan ang manaig, ang iyong pagmamahal ang makita, sapagkat ang kalooban pa rin ninyo Panginoon ang siyang masusunod, hindi ang aming kalooban. Ingatan nyo ang mga mananampalataya na naiipit sa dalawang bansa na ito, na naroon nakatira, maging ang mga Pilipino, OFW. Ilayo nyo po sila. Protektahan ninyo ang mga bata, mga seniors, at lahat, Panginoon, ang may buhay. Samahan din, Panginoon, na ito'y matatapos din sa tulong po ninyo. Ganun din, Panginoon, salamat po sa bawat kapatid namin na naririto sa faith and devotion. Thank you, Lord, for this opportunity and privilege, Father God, to speak again and to spread, Father God, your good news, your beautiful words, para ma-encourage kami, Panginoon, sa larangan ng paglilingkod na ito. Maaring kami ay minsan nagiging mahina, bumababa ang spirituality,
Pero dahil sa inyo, Panginoon, na i-maintain at napapalakas pa ang aming spiritual na buhay. Naririnig ninyo at nakikita ninyo ngayon, Panginoon, ang aking mga kapatid. Saan man sila sulok ng mundo naroon, I pray, Lord, i-guide nyo po sila. Samahan nyo po sila. Kung sila man ngayon ay nasa iba't ibang bansa, mga OFW, o mga naninirahan na Panginoon, saan mang sulok ng mundo, alam ko po, ay nauunawaan po nila na sila po'y katulad ko na may pananampalataya sa inyo. Ingatan nyo po sila, Panginoon. Gabayan nyo po sila, Panginoon. Methodista man or fellowship man, anuman ang kanyang relihiyon, basta't ang mahalaga, Panginoon, si Kristo na nananangan sa kanyang buhay ay si Kristong nananangan din sa aming buhay. Kaisa kami sa pananampalataya bilang bahagi ng katawan at si Kristo ang siyang ulo ng lahat ng mga mananampalataya. Ingatan nyo, Panginoon, ang aking mga kapatid sa ibang bansa. Ilayo sila sa lahat ng banta ng kapahamakan. Samahan nyo, Panginoon, sila sa lahat ng hamon. At patuloy po nilang mapaglabanan ang mga kalungkutan, takot, at patuloy manaig sa kanilang buhay ang espiritual na ugnayan. At samahan sila, Panginoon, sa pagpapatuloy nilang buhay kasama ng kanilang pananampalataya sa inyong anak na si Kristo Jesus. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng family dito sa Faith and Devotion. Mula Luzon, Visayas, and Mindanao, maraming salamat po sa kanilang pagtugon at pakikiisa. Hindi ko man, Panginoon, sila maisa-isa. Alam ninyo, Panginoon, ang kanilang puso. Alam ninyo ang kanilang pangalan. Alam ninyo kung sino ang mga anak mong ito. I pray, lagi mo silang patatagin, palakasin, at maging consistent, Panginoon, ang kanilang spiritual na buhay sa iyo. Paglabanan nila at maging mapagtagumpayan nila, Panginoon, ang lahat ng hamon na napagdadaanan din nila sa personal, individual, or sa family man, maging sa paligid nilang kinalalagyan. Lord, thank you for your protection and guidance. Salamat din sa wisdom, Lord, na pinagkakalob po ninyo sa bawat mananampalataya dito sa aming mga kapatid na kasama namin ngayon. Salamat po sa buhay po nila na ginagamit ninyong instrumento at pagpapala, daluyan ng pagpapala, lalo't sa mga gawain ninyo, ministeryo na ipinagkalob po ninyo dito sa Faith United Methodist Church. Salamat po sa mga taong ginagamit ninyo, Panginoon, upang maging bahagi rin sila ng pagpapahayag ng gawain sa lugar na ito. Hindi lamang sa Faith UMC, maging sa buong Batangas, dito sa Batangas Mission Area. Samahan ninyo, Panginoon, ang mga kamanggagawa ko, ang mga kapastoran, ang mga laiko, ang mga leaders sa lugar ng buong Batangas. Tunay, Panginoon, pag kayo ang nilapitan at kinapitan, walang sino man ang babagsak at magiging talunan. Kayo lamang, Panginoon, ang aming sandigan. Salamat din sa kabuuan ng family ng Faith United Methodist Church. Ingatan niyo po, Panginoon, ang Adviento family, ang Anonat family, ang Bungkin family, ang Baloloy family, ang Liergo family, ang Dolyesen family, ang Pascua family, ang Tonga family, Torres family, ang Ganon family, ang Reyes family, ganun din, Panginoon, ang Magbohos family, Manalo family, at ang bawat pamilya, maging ang Dimalibot family. Lord, salamat po sa mga kapatid namin, maging ang Yocario family, nakasama din namin ngayon sa pananalanginan. Lord, tunay na ikaw ang nagbibigay ng pamilya. Hindi individual, kundi pamilya. Dito sa Faith United Methodist Church. Thank you, Jesus. Dahil sa iyo, nahayag ang napakagandang plano, ministeryo na iyong pinagkakatiwala sa iyong abang lingkod.
I pray, Lord, ang Wesley House of Learning, nursery level, bless niyo pa ang family ng mga estudyante, Panginoon, ang family ni Gianna, ang family ni Jacob, ang family ni JC Ramos. Thank you, Lord, sa napakagandang provision. And also, I pray our beloved Koreans, mga sponsors, salamat po sa kanilang buhay na andoon ang pagtulong nila, Panginoon, sa mga Metodista dito sa Pilipinas. Salamat, Panginoon, sa kabuuang ministeryo at nilalapit din namin sa inyo ang kinabukasang gawain with our beloved District Superintendent, Desmel, at sa mga manggagawa at mga leaders na kasama namin, Lord. At I pray ang buong lugar ng Bolo at ng buong lugar ng Bawan. Thank you so much, Jesus. Protect, Lord. Protektahan ninyo ang bawat isa, ang bawat lugar, maging ang aming kinalagyan, ang Batangas, lalo't ang buong Pilipinas. Thank you so much, Father God. This is our prayer and declaration in Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, yan. Muli, nagpapasalamat po tayo sa patuloy po ninyong pagtugon at pakikisa. Yan. Again, Ate Marita, punta po kayo sa 22 ha. Huwag po ninyo kalimutan, alas 2:30 ng hapon ang ating service sa pagse-celebrate ng ating anniversary. Salamat po sa mga kapatiran po natin dito sa Faith and Devotion. Kasama po namin kayo sa pagse-celebrate ng anniversary ng church. Sa loob ng 39th year church founding anniversary, ay tunay na hayag ang kabutihan ng Panginoon, katapatan dito sa Faith United Methodist Church. Maraming salamat po sa Family Gabilo, Family Yocario. Hello, ako yung Marlon, Ate Mayet, Jamaica. Happy birthday, Mikay! Yan, pagpalain ka ng Panginoon. Salamat sa buhay mo. At tunay na talagang nakaka-bless pag nakikita kayong buong pamilya nagsisimba, no, kasama ang pamilya ninyo. Maraming salamat. Pagpalain kayo, anak. Pagpalain ka. At ganun din sa mga kapatid po natin, no? Kila Ate Seni Galang, magandang gabi po. Yan. Hindi ko makita kung sino po yung kasama natin yung nakasumblero eh. Yan, nakasumblero siya. Ayan, kay kapatid na Rusty Reyes and Family Reyes, magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mark Aquino, Mark Ocampo. Sorry. Birthday din ni Mark. Happy birthday, Mark. God bless you. Enjoy. Pagpalain ka ng Panginoon. At magandang gabi rin sa Faith Family. Kay Ate Ellen Capitulo, magandang gabi po, and Capitulo Family. Adviento Family, magandang gabi, lovely. See you tomorrow. No? Daan na lang namin kayo dyan sa gate bukas. At sa Parinas Family, magandang gabi po, Ate Gina. Mag-Boss Family, Ate Marita, Mag-Boss Family. Hello, Ethel de la Cruz. Magandang gabi sa iyo, Ethel. Kamusta ka? Pagpalain ka ng Panginoon. Kay Mami Ay de Guzman and family. Wow. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mami Ay. Emore. Noset. Yes. Amen, brother. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa aking anak, naway palakasin ang kanyang hita dahil nag-sport fest sila. Yan, medyo hindi rin makalakad ng bahagya. Kapagod po siguro. Yan. Salamat po sa ating lahat ng mga nakinig at nakibahagi, nakipanalangin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Again, I'm Reverend Teremias Mangawang na nagsasabi, hanggat tayo po ay nasa silong ng presensya at kapangyarihan ng Diyos, walang sino mang mapapahamak sa mga lingkod na kagaya niya, katulad ninyo. Okay?
God bless po. Yan, bye-bye ka na, anak. Bye po. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye.